Let not your hearts be troubled. Now, ano ang nagbigay o ano ang binigay ni Jesus na rason upang maging masaya sila at hindi mabalisa? Ano ang binigay ni Jesus na reason sa kanila? Simple lang, in my Father's house. Ito yung binigay niyang rason. Bakit? Sabi niya, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, meron siya doong ini-introduce. At sa, di ba, familiar yon. Actually, naghanap ako ng text. Ano ba ang text na pwede kong i-preach dito? Di ba, sa preaching kasi may babalansihin ka. Yung interpretation at saka yung application. So, pinili ko yung familiar na text para diretso na tayo sa application. Hindi na tayo maglilibor dito sa interpretation more. Di ba? So, more on application. In my Father's house, paano natin ito ini-apply sa buhay natin? At ito yung general application po para sa ating lahat. Sapat ang assurance natin sa bahay ng Diyos upang pasayahin tayo sa ating pangsamantalang tirahan. Alam nyo, by the fact na yung tirahan natin ay pangsamantala, yung mundo natin ay pangsamantala, yung trabaho natin ay pangsamantala, yung bahay mo ay pangsamantala, kahit gaano pa yan ka tibay. Kung hindi ang balay mo, bahay mo, ang mawawala sa iyo, mawawala ka sa bahay mo. Lahat yan pansamantala. At legit yan na rason para ka mabalisa. Totoong rason yan. Pero ano yung assurance natin? Sapat ang assurance natin sa bahay ng Diyos upang pasayahin tayo sa ating pangsamantalang tirahan. Ang tanong, anong meron sa bahay ng Diyos na ini-introduce ni Panginoong Yesus dito? Meron dalawang comfort na ginawa sa bahay ng Diyos. Kung makita mo ito, comforting ito. Una, ang solusyon sa problema ng tao. Sinetol ni Panginoong Yesus doon sa bahay ng Diyos. Pangalawa, ang pagtayo ng walang hanggang tirahan ng Kristiyano. Yun ang dalawang comfort natin kapag tiningnan natin bilang hope, bilang pag-asa natin ang bahay ng Diyos. Una, ang solusyon sa problema ng tao. Now, tingnan nyo, sabi dito ni Panginoong Yesus, I go to prepare a place for you. Alam nyo ba na dahil sa kasalanan, ang tao ay walang parte sa bahay ng Diyos at yun ang nalutas ni Kristo sa kanyang kamatayan. Alam nyo ba na balikan natin yung Garden of Eden, di ba? Ang ganda ng tirahan ng tao. Kasama niya ang Diyos doon. Yun ang kanilang tagpuan, yun ang Garden of Eden. Doon si Adam sumasamba. Pero ano yung nangyari? Dahil sa kasalanan, pinalayas ang tao. Nawalan siya ng tirahan, pinalayas siya sa Garden of Eden, tumira siya outside, sanlibutan pa rin, pero temporary yung sanlibutan, yung kanyang tirahan. So ang malaking problema ng tao, paano siya makabalik doon sa tirahan? Kasama ang Diyos. Ito ang sinolve ni Panginoong Yesus. Pinasok niya ang bahay ng Diyos upang bayaran ang kasalanan. Malaking comfort to. I-connect mo, let not your hearts be troubled. Bakit? Sabi niya, in my Father's house. Nung sinabi niyang in my Father's house, yung context doon, yung kanyang kamatayan. I go to prepare a place for you. Sufficient yun. Enough na yun na maging comfort natin sa reality na tayo ay temporaryo lang nakatira dito sa lupa. Pinasok ni Panginoong Yesus ang bahay ng Diyos upang bayaran ang kasalanan. Alam nyo, sa preaching talaga, ang pinakapaborito kong ipine-preach, yung kamatayan at saka yung pagkabuhay ni Panginoong Yesus. Kasi, personally, napaka-lami, kung sa Cebuano, napakasarap balik-balikan yung kasaysayan, yung event na yun. Napakagandang tingnan.
yung istorya sa pagkamatay, sa kamatayan ni Panginoong Yesus. Binayaran niya ang ating kasalanan. Alam nyo, ang pinakaunang makita ng makasalanan, pagpasok niya sa banal na tahanan ng Diyos, ay ang kamatayan ni Kristo. Tanggalin mo yon. Pasok ka sa bahay ng Diyos. Sabihin na natin, ang church, ang bahay ng Diyos. Tanggalin mo ang cross. Tanggalin mo ang kamatayan ni Panginoong Yesus. Ang tanong, makakatayo ka ba? Ano ang estado ng kaluluwa mo? Manginginig ka sa takot. Dahil hindi mo kayang makikipag-umyon ng Diyos. Hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos. So ang pinakaunang makikita mo kapag papasok ka ng bahay ng Diyos, yung assurance na ikaw ay makakalapit sa Diyos. At alam niyo ba, di ba, yung temple sa Old Testament, yung setup ng temple sa Old Testament, tingnan niyo, nasaan yung altar? Sa Exodus chapter 40 verse 29, sabi dito, kaniyang inilagay ang dambana ng handog na sinusunog sa pintuan ng tuldang tipanan. Ewan ko kung tama kung pronounce tipanan. At nag-alay doon ng handog na sinusunog at ng handog na harina gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. Bago ka makapasok at makalapit, pagpasok mo pala, nakikita mo na yung picture ni Panginoong Yesus. Yun ang assurance natin. Hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung wala ang kamatayan ni Panginoong Yesus as payment for our sin at comfort sa takot na kaluluwa. Kapag hindi mo makikita yung ginawa ni Panginoong Yesus doon sa bahay ng Diyos, wala tayong pag-asa. At alam mo, maganda yung picture dito na ipinapakita ni Juan sa Book of Revelation, sa Revelation chapter 5 verse 4 to 6. Alam nyo, nung binuksan yung yung scroll, di ba? Nung nakita niya, sabi dito sa verse 4, ako'y labis na umiyak sapagkat walang natagpuang sino man. Nung nakita niya yung scroll tapos walang makabukas, ito yung ginawa ni Juan. Labis ang kanyang pag-iyak. Kahit dahil walang sino man na karapat-dapat magbukas ng aklat o tumingin man sa loob nito. Imagine, ito yung kanyang nakita. Nakakatakot. Kung walang makafulfill, kung wala naman talagang karapat-dapat sa mga creature, sa creation na makaka-fulfill sa plano ng Panginoon sa pagligtas. Wala, kahit sino, kahit isa. Pero sa verse 5 sabi dito, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, tingnan mo ang leon sa lipin ni Hoda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang 7 tatak nito. Si Panginoong Yesus. Tingnan mo, ang umiiyak na Juan dahil wala siyang nakitang pag-asa na makakabukas o makakaligtas ng tao. Ngayon, nung nakita niya si Panginoong Yesus, yung gawa ni Panginoong Yesus, tingnan mo, verse 6, sa pagkatapos ay nakita ko ang sa gitna ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang korderong nakatayo na tulad sa isang pinaslang na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong daigdig. Ano yung nakakapahupa ba yun? Sa kanyang umiiyak na kaluluwa. Yung kamatayan ni Panginoong Yesus. At ito ang ginawa ni Panginoong Yesus. Nung nag-promise siya sa kanyang disipulo, let not your hearts be troubled. Ano yung ipinapakita niya? Yung kanyang kamatayan. At ginawa niya yun, hindi sa templo na gawa ng kamay ng tao, kundi mismo sa bahay ng Diyos.
Binayaran. Doon ginawa yung transaksyon sa pagbayad ng kasalanan. Binigay ni Jesus ang dahilan bakit hindi dapat mabalisa ang mga disipulo. Verse 1. Dahil noong pinasok niya ang kamatayan, pumasok siya doon mismo sa langit. Verse 2. Yun ang kanyang ginawa. Nakakaroon ka ba na ang tawag ito? Hirapan ako pag-express. Nung nakikita mo at sinasariwa mo yung history, yung kasaysayan sa kamatayan ni Jesus, nagkakaroon ka ba ng talagang totoong tuwa sa iyong puso? Ngayon, di ba mag-partake tayo ng Lord's Supper? Kapag na-imagine mo na 2,000 years ago, si Panginoong Jesus nag-alay sa kanyang sarili para mabayaran ang ating kasalanan, ano sa tingin mo? Anong tingin mo doon? Sufficient na ba yun para magiging joy mo, magiging kaligayahan mo? Naisip mo ba yun na lahat ng problema mo ay sinulbad? Sinolve ni Panginoong Jesus. Tinupad ni Jesus ang Old Testament. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, napunit ang tabing ng templo at pumasok siya sa totoong dakong kabanal-banalan upang ipagkasundo tayo sa galit na Diyos Ama. No, grabe yung galit ng Ama, di ba? Sa Garden of Eden pa lang. Sobrang galit na yun kapag palalayasin ka na. May mga amang nagpapalayas ng kanilang anak. Pero parang hindi totoo, di ba? Kapag totohanin ng anak, susunduin nila. Hindi, nagbibiro lang ako. Pero kapag totoong papalayasin ka, ibang galit na yun. Yun ang ginawa ng ating Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero ang ginawa ni Panginoong Jesus, pinasok niya ang bahay ng Diyos. Ipinagkasundo niya tayo. At yun, sapat na rason yun para tayo ay maging masaya. Dahil sa ginawa ni Panginoong Jesus, pinagkasundo tayo sa galit na Diyos Ama. At ito yung hamon ko sa katotohanan ito. Gawin mong kasiyahan sa iyong pagsamantalang pagtira sa lupa ang iyong pag-asa sa langit. Gawin mong, tama ba yun? Kasiyahan. Gawin mong joy. Yung sa iyong pagsamantalang pagtira sa lupa ang iyong pag-asa sa langit. Nakasanayan na ng mga lingkod ng Diyos dati ang gawing comfort ang pag-asa sa tirahan ng Diyos. May mga example tayo dito. Si Pablo, sa kanyang pagkabilanggo, pinagmamalaki niya ang kanyang pag-asa sa langit. Philippians chapter 3 verse 20 to 21, sapagkat ang ating pagkamamayaman ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na pumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Tingnan nyo, saan si Pablo nito? Nabilang ko. Pero in spite sa ganyang sitwasyon, ginawa ni Pablong comfort ang kanyang pag-asa sa langit. Hindi lang si Pablo, si David, sa paglakad niya sa libis ng lilim na kamatayan, ninais niya ang bahay ng Diyos. Diba familiar yun? Yun ang sabi ni David, verse 4 sa Psalms chapter 23, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga tao. Verse 6.
Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ginawa niyang joy yun, comfort yun. At hindi lang si Pablo at si David, si Jonah, ganun din. Sa kanyang kalungkutan sa loob ng tiyan ng isda, iniisip niya ang templo ng Diyos. Verse 4, Jonah chapter 2. Kaya't aking sinabi, ako'y inahagis mula sa iyong harapan, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Then verse 7, nung ang aking buhay ay nanlulupaypay. Imagine, no? Ewan ko kung ano yung feeling dito ni Jonah. Nang ang aking buhay ay nanlulupaypay, ano yung naalala niya? Naalala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ginawa nilang kasiyahan sa kanilang sitwasyon yung kanilang pag-asa sa tirahan ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay sapat na comfort para sa Kristiyanong pangsamantalang naninirahan sa lupa. No? Sapat na yan ng comfort. Ang problema kasi sa atin, maraming mga distractions, di ba? Maraming mga bagay dito sa lupa na hindi na natin nafe-feel at nai-enjoy. Parang wala na, parang manhid na tayo sa ating pag-asa. Na-overwhelm tayo sa mga bagay dito sa lupa. Minsan, sobra na tayong nai-entertain sa sanlibutan. Kapag hindi man tayo nalumos sa mga problema dito sa lupa, minsan, nalulunod sa mga problema dito sa lupa, minsan, sa mga kasiyahan. At nakakalimutan natin yung totoong kasiyahan, yung totoong pag-asa natin, yung bahay ng Diyos. So ang bahay ng Diyos ay sapat na comfort para sa Kristiyanong pangsamantalang nanirahan dito sa lupa. Una, dahil sa bahay ng Diyos na bigyang solusyon ng problema ng tao. Solve na sa kamatayan ni Panginoong Yesus. Pangalawa, sa bahay ng Diyos, pangalawa, ang pagtayo ng walang hanggang tirahan ng Kristiyano. Walang hanggang tirahan ng Kristiyano. Mas maganda, mas nasisense ko siya pag in-express ko sa Cebuano. No? Pero ewan ko kung ano yung implication dito sa Tagalog, translate ko lang ito. Ang pagtayo ng walang hanggang tirahan ng Kristiyano. Tinatayo. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will take you to myself, that where I am, you may be also. Natingnan nyo. Nung sinabi ni Jesus, that where I am, you may be also, nangangahulugan na ang tahanan na kanyang inihanda para sa mga mananampalataya, katulad niya. Tatayo hanggang sa walang katapusan. Hanggang kailan tatayo yung ating tirahan na ipinangako ni Panginoong Yesus? Habang nakatayo si Panginoong Yesus. Sabi niya, where I am, you may be also. Now, kumpara sa pundasyon na ating itinayo dito sa lupa, ang pundasyon na tinayuan ni Kristo para sa ating tahanan doon sa langit, hindi kailanman matitibag. Ano yung mga itinayo natin dito sa lupa para maging sandigan ng ating buhay? Para maging pag-asa ng ating buhay dito? Wala yan. Sa pundasyong itinayo ni Panginoong Yesus. Kasi yung pundasyon, siya mismo. Habang siya ay natatayo, tatayo yung tirahan ng mga mananampalataya. Where I am, there you may be also.
Ang kamatayan ni Kristo nagpapatunay na ang buhay dito sa lupa ay siguradong matitibag. Yung kanyang kamatayan. Kaya nga, yung kamatayan ni Panginoong Yesus, bakit niya pinasok yon? Para patayin ang kamatayan. Hinamon niya ang kamatayan at tinalo niya ang kamatayan dahil siya ay nabuhay muli. Pero hindi lang yon. Doon sa pagkamatay ni Kristo, sa kanyang kamatayan, pinapatunayan na ang buhay dito sa lupa ay siguradong matitibag. Trouble talaga tayo. Dapat mabalisa ka. Dapat mabagabag ka. Kung ang pundasyon mo sa buhay ay dito lang sa lupa. Kung ang sandigan ng iyong pag-asa ay hanggang dito lang. Ang ating tirahan dito sa lupa, hindi tatagal. Maraming mga bersikulo sa Biblia. Alam natin, hindi lang ang bersikulo, kundi ang sementeryo, patunay yan. Alam nyo, doon sa Region 8, sa Leyte, di ba? Tapos may yung Region 8, compose yan ng dalawang isla, Leyte at Samar. So before ako nakapunta doon sa Leyte, sa Buyog, 10 years muna ako naging missionary doon sa Samar. At may isang taon doon na may sementeryo. Tapos sa sementeryo may arko. Tapos merong anong tawag nakasulat sa arko. Ang sabi sa lingwahe, sa native na lingwahe, sangkay, ako yan na, buwas, ikaw na daman. Sino nakakaintindi sa inyo? Inyo yan. Kaibigan, ngayon ako, bukas, ikaw na ulit. Anong ibig sabihin? Siya ang namatay ngayon, pero bukas, ikaw na naman. Totoo yun. Di ba? Totoo yun. Minsan tayo ang naghahatid sa kaibigan natin, sa mahal natin sa buhay, sa kanilang huling hantungan. Pero darating ang panahon na tayo na naman ang ihahatid. Yun ang katotohanan. Pinatunayan yun ng kamatayan. Kamatayan ng ating kaibigan. Ang kamatayan ni Panginoong Yesus nagpatunay na ang buhay natin dito sa lupa ay talagang matitibag. Ang ating katawan ngayon ay nabubulok at namamatay. Tingnan mo yung sarili, yung mukha mo 5 years ago, 10 years ago, iba na. Hindi mo na maibabalik yon. Ang buong daigdig na ating tinirhan ay mayroong iniindang karamdaman. Yun ang sabi ni Paul. Ngayon, ano yung titingnan mo? Dapat ka mabalisa nito. Pero ano yung titingnan mo? Ano yung magbibigay sa iyo ng comfort? Balik na doon sa pahayag ni Panginoong Yesus, in my Father's house. May ginawa siya doon. Ang pagpasok ni Yesus sa langit ay katibayan sa lugar na hindi matitibag. Kung ang kamatayan ni Kristo nagpapatunay na ang buhay dito sa lupa ay siguradong matitibag, ang pagpasok naman ni Jesus sa langit ay katibayan sa lugar na hindi matitibag. So mayroon palang eternity. Yun ang pag-asa natin. 2 Peter chapter 3 verses 12 to 13, sinabi dito na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Alam nyo kung hanggang dito lang, verse 12 lang ang gospel, talagang mababalisa ka. Nakakatakot ito. Alam mo, yung parang sa akin, isang bagay na naging isang rason bakit ako nag-interest sa religion, nag-interest sa Bible, kahit nung una pa, inaambisyon ko talagang mabasa ang buong Biblia. I think high school ako noon. Dahil sa word na end of the world. Nung narinig ko yun, yung end of the world, nakakatakot. At totoong nakakatakot nga. Wasak ang mundo mo. Pero nung sinabi dito sa verse 13,
hindi diyan nagtatapos. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. So nung sinabi ni Panginoong Jesus, that where I am, there ye may be also, tingnan mo, kung anong tirahan meron ka. Ang pag-asa natin kay Panginoong Jesus, isang tirahan na hindi matitibag. Kaya ang hamon dito mga kapatid, siyasatin mo ang iyong puso kung sa anong bagay ka ba nababalisa, sa eternity or sa bagay na eternal o sa temporary. Minsan tayo hindi na nababalisa kung ano na yung katayuan natin sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano hindi na sila nababalisa, na nawala na yung kanilang passion sa pagbasa ng Word of God. Hindi na sila nababalisa, na ilang Sunday na sila hindi dumadalo. Hindi sila nababalisa kung ano na yung sitwasyon nila sa kanilang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Hindi na sila nababalisa kapag sila ay nagkakasala. Sa anong bagay ka ba nababalisa? Pero minsan kapag nawawala yung cellphone natin dahil nandoon yung mga account, yung mga importanteng bagay, grabe yung balisa natin. Di ba? Nawawala lang yung SIM card. Mura lang naman ang SIM card, pero may mga importanteng numero doon. Nandoon yun ang GCash number, di ba, na ginagamit ko. Di ba nababalisa tayo? Kung nasisira yung gamit natin, grabe yung balisa natin. Ikumpara mo yung iyong pagkabalisa sa mga bagay na temporal sa mga bagay na eternal. Nababalisa ka kung anong kurso ang kukunin ng anak mo. Nababalisa ka kung saan ba anong ipapakain ng anak mo. Pero hindi ka nababalisa kung ang anak mo ay maging Kristiyano ba o hindi. Hindi ka nababalisa kung ang anak mo dumadalo ba sa church o hindi. Gamitin ko naman yung illustration ng anak ko. Wala akong iba paisip eh. Nung panganay ko, di ba, graduate na ng junior high, mag-senior high na siya. Kasi nagkaroon siya ng boyfriend nung junior high pa lang. Tapos, plano sana namin doon sa baybay na siya mag-senior high. Pero nung nagka-boyfriend siya, sabi ko, anak, dito ka lang. Kahit hindi quality yung pag-aaral dito ka lang. Ano yung kinatatakutan ko? Yung, hindi na mawalay siya sa amin, yung mawalay ka sa Panginoon. Kaya, doon lang siya hanggang nag-senior high. Kasi, mas nababalisa ako kapag Sunday, kapag panahon na wala ka sa church, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kapag tumatawag ka sa anak mo, kinukumusta mo ba? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Dapat mabalisa tayo. Kung mas sinecure natin ang mga bagay na pang-temporary kaysa bagay na pang-eternal. Mababalisa ka kapag wala ka ng pagmamahal sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mababalisa ka kapag hindi ka na maka-endure sa iyong prayer time. Kahit hindi mo naintindihan ang Word of God, it's a matter of discipline na may oras ka talaga sa pagbabasa ng Word of God at sa pagdadasal. Kapag hindi mo na yon naging regular sa buhay mo, dapat mabalisa ka. Dapat ma-worry ka na. Ano na ba nangyari sa kaluluwa ko? Ano na ba nangyari ko sa status ko sa Panginoon? Di ba sa binasa kanina? Ang Israel ay nagsilbing warning. Hindi alam ng Israel yun. Di ba feeling natin okay yung status natin sa harapan ng Panginoon? Pero nakalimutan na natin pag-check yung mga interest natin, yung passion natin, yung love natin sa Panginoon. Tinanong mo ba sa sarili mo, mahal ko pa ba ang Panginoon? May taste pa ba ako sa eternity?
O yung taste ko ay nasa pangsamantalang bagay na. Baka wala ka ng excitement sa eternity, sa promise ni Panginoong Yesus. Dapat na tayong mabalisa nun. Kasi baka akala mo na may panampalataya ka sa Panginoon, pero wala. Ikabalisa natin yun. At dapat ipagdasal natin yun sa Panginoon. Di ba may kanta, no? More love to Thee, O God. Hingin natin sa Panginoon yung pagmamahal natin sa mga bagay na pang-eternal. Siyasatin natin ang ating puso kung sa anong bagay ka ba nabalisa. Sa eternal na bagay o sa pang-temporaryong bagay. Huwag kang mabalisa sa mga bagay sa lupa dahil tinawag ka upang manalig sa Diyos. Ito yung sinabi ni Panginoong Yesus, di ba? Huwag mabagabag ang iyong puso. Kumanyan. Bakit? Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Tinawag ka upang manalig sa Panginoon. Huwag mong ubusin ang iyong sarili para sa mga gawain sa lupa. Dahil langit ang ipinangako ni Jesus sa iyo, hindi ang lupang ito. Sabi niya, in my Father's house. Yun ang kaniyang pangako. Ang problema lang, kasi consume na yung buhay natin, di ba? Yung oras natin, consume na yung interest natin, yung lakas natin sa mga bagay dito sa lupa. Consume na. Inubos na natin yung ating sarili sa mga gawaing panglupa. Na alam naman natin ang ipinangako ng Panginoon, hindi yun. Kung ano ang ipinangako ng Panginoon, kung ipinangako niya sa iyo, eternal rewards, langit, bahay ng Diyos, ubusin mo ang iyong buhay, ang iyong lakas, para sa bagay na yun. It's a matter of discipline din. Pero sa akin personally, goal ko talaga, pag nag-prepare ako ng message, Thursday pa lang, tapos na ang message ko. Thursday pa lang. So Monday, nag-prepare na ako noon. Na-forma ko na, at least gawa ko na ang, di ba, nakaset na kung ano yung structure ko. Tapos Tuesday, tapos na yung skeleton. Basta, kailangan Thursday, tapos na ako noon. Tapos mga Friday, na-send ko na sa group chat namin yung notes ko. Para at least meron silang advance na reading sa text namin. Ang rason ko dahil kailangan rest na sa Saturday. Tapos ini-encourage ko rin ang congregation. Kung pinahalagahan nyo ang Sunday, ihandaan nyo ang iyong sarili yung Saturday. Ang problema kasi, maraming spending sa lakas natin, sa oras natin, sa Saturday, naubos na, Sunday wala na tayong lakas. Minsan hindi na nadadala ng kape. At maraming napupuyat sa Saturday ng gabi nang walang kabuluhan. Nagfe-Facebook, nanonood ng, di ba? Ewan ko sa inyo, pero doon sa probinsya, yun ang nangyayari. Inuubos nila ang kanilang lakas, wala na silang tinira para sa pang-eternal. Kung binavalue natin yung rest day, make sure na hindi ka nagre-rest sa rest day, nag-spend ka. Kinukonsume mo yung kapahingahan ng iyong kaluluwa. Na talagang na-enjoy mo ang presence of God. At kailangan nag-prepare ka noon. Nag-i-invest ka kasi. Pinupundar mo yung iyong eternal destiny, yung pupuntahan mo. Ini-enjoy mo yung promise ng Panginoon, yung eternal rest. Kaya bawat rest, i-enjoy mo yung rest. Kasi papasok ka ng, di ba, ng eternal rest. Di ba, anong tawag nito? Parang may stopover tayo ba? May regular tayo na stopover. Habang pumupunta tayo sa ating eternal rest, mayroon tayong
stop over every rest day. I-enjoy mo yun. Ang problema, hindi natin na-enjoy, walang nakukuha minsan yung kaluluwa, hindi na-strengthen yung kaluluwa, hindi lumalago yung pananampalataya, kahit may Sunday. Kasi, yung buhay natin, yung oras natin, yung lakas natin, ini-spend natin sa mga bagay pang temporary. Hindi ko nababasa yung nasa isip nyo, yung ano yung mga iniisip nyo ngayon. Pero, kahit nandito ka physically, minsan yung utak natin lumalabas doon sa mga bagay pang temporal. Enjoy natin yung rest day. Pakainin natin ang ating kaluluwa. Huwag mong ubusin ang iyong sarili para sa mga gawain sa lupa dahil langit ang ipinangako ni Jesus sa iyo, hindi ang lupang ito. Kung ang lupang ito ang ipinangako niya, spend more time para dito. Pero hindi yun ang ipinangako niya. Tayo ay sa Cebuano pa lumalabay na. Diba? We are just a passing by. Magsikap ka na habang may buhay ka pa, makaipon ka ng maraming kayamanan sa langit. Diba? Yun ang sinabi ni Panginoong Jesus. Makaipon ka ng maraming kayamanan sa langit. So sa pagtapos, ang tanong, okay ka na ba sa buhay mo ngayon? Kumusta? Okay ka na ba sa katayuan mo ngayon? Paano mo isinasabuhay ang sinabi ni Jesus, let not your hearts be troubled. In my Father's house are many rooms. Sa iyong kalungkutan, di ba? Hindi yun maiwasan. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, pastor o hindi pastor, subject tayo sa mga discouragement, di ba? Discourage tayo, minsan hindi lang minsan, kung karamihan may problema, wala kang mapiling trabaho na walang problema, walang pressure. Sabi nila, magpastor ka na lang para, di ba? Wala ka nang iisipin pa, pero hindi. Marami ding mga pastor na nag-give up. Pero paano mo i-apply yung sinabi ni Panginoong Jesus, let not your hearts be troubled? Paano mo tinignan yung promise ni Panginoong Jesus that in my Father's house? Sa iyong kalungkutan, naranasan o nakita mo ba ang kaligayahan dahil sa pag-asa sa sinabi ni Jesus, in my Father's house? Nakita mo ba ang joy? Sa time na malulungkot ka, sa time na may problema ka, paano mo tinignan ang cross? Ano ang tingin mo sa kamatayan ni Panginoong Jesus? Ang sarap kasi balikan, no? Tayo sa Lord's Supper, di ba? Yun ang ginamit ni Panginoong Jesus as symbol para mabalikan natin. Hindi naman tayo makapunta doon literal, pero by the power of our imagination, using the elements as a symbol, napuntahan natin yung pangyayari, di ba? Sa pamamagitan ng paniniwala natin, napuntahan natin. At yung nakikita natin, yung pag-asa natin sa cross, sa kamatayan ni Panginoong Jesus. Paano mo tinignan ang cross? Paano mo tinignan ang ginawa ni Panginoong Jesus na kabayaran sa ating kasalanan? Di ba? Imagine ano yung nangyari nung namatay si Panginoong Jesus. Alam naman ng mga Hudyo na yung mga offering na ginagawa nila doon sa temple, yun lang ang kaparaanan para yung kasalanan nila ay matabunan, at saka yun lang ang magiging access nila doon sa presensya ng Diyos. Di ba? Makakalapit lang sila sa Diyos sa pagsamba, sa pamamagitan ng kanilang offering. Pero ano yung ginawa ni Panginoong Jesus? Hindi siya doon pumasok dahil yun ay simbolo lang sa totoong bahay ng Diyos. At sa kamatayan ni Panginoong Jesus, alam naman natin anong nangyari doon sa division sa temple. Diba? So ano ang tingin mo
sa ginawa ni Panginoong Yesus. Napakagandang isipin na ikaw ay na-reconcile na sa Ama. Kahit isang bagay pala na naalala ko, nung may isang member doon sa church namin na alam niyang mamamatay na talaga siya kasi nagkuha na siya ng dugo. Meron siyang, anong tawag nun? Parang last words na sinabi sa akin. Tugon kung sa Cebuano pa. Alam niyo yung tugon? Huling habilin. Nabilin niya sa akin yung, huwag mo pabayaan mga anak ko, pastor, tuturuan mo ng. So hindi yun naging na-fulfill kasi hindi naman responsive yung mga anak niya, hindi naman tayo yung umiligtas, no? Pero yung ang nakakatat sa akin, yung sinabi niya, alam kong mamamatay na ako. Alam niya talaga. Pag ililibing ako, yun ang sabi niya, maging dust, babalik sa lupa ang aking katawan. Kahit ilang taon pa ako maghintay doon sa lupa yung aking katawan, gutay-gutay na. Pupunta ako, kapiling ko ang Diyos, sabi niya. At naniniwala ako na sa pagbalik ng Panginoon, i-restore yung katawan ko. Dahil alam ko na ang kasalanan ko ay binayaran na ni Panginoong Yesus doon sa cross. Sinabi niya yun, hindi sa katayuan katulad sa akin na hindi pa natin nakikita ang reality of death. Sinabi niya yun doon sa ospital. Gabi yun. Pagkabukas, nabalitaan ko, pastor, patay na si Sardo. Yun ang huling pag-uusap namin. Hinahanap ko yung record na yun. Record ko sa cellphone. Imagine, nasabi niya, na kahit akong mamamatay, ililibing yung katawan ko, ako pupunta sa Diyos. Tapos, kahit magutay-gutay na, maging alikabok na yung katawan ko, kahit ilang taon, sabi niya, babalikan ako ng Panginoon, kukunin ulit ang katawan ko, dudugtong-dugtong niya, at gawin niyang isang glorified body. Bakit ang rason niya? Dahil sa kamatayan ni Panginoong Yesus. Dahil sa cross. I hope yun ang pinaka-sentro natin kapag tayo ay nagsasamba sa Panginoon. Kapag tayo ay nakinig ng salita ng Panginoon, makita natin ang cross, makita natin ang ginawa ni Panginoong Yesus. In my Father's house, doon niya ginawa yung transaction na yun. Doon niya binayaran yung ating kasalanan nung namatay siya doon sa cross. So, totoo yung kanyang kabayaran. Kaya, gawin natin yung kaligayahan. Kahit ano pa yung experience natin, may iba-iba tayong, di ba, sitwasyon, iba-iba yung problema mo, iba yung problema ko. Pero minsan, kahit Kristiyano, sinabi nila, pag banggit or nakapag-share sa mga problema nila, wagas. Akala nila, sila na nung may pinakamalaking problema sa mundo. Hindi ganyan. Mayroon tayong cross na tinitingnan. Yun lang ang pag-asa natin. Let's pray. Lord God, Father in heaven, we thank you and praise you, Lord, for the privilege of looking at the cross. At salamat, Panginoon, dahil may rason kami na hindi mabalisa at mabagabag dahil pinasok mo ang bahay ng iyong Ama doon sa cross, binayaran mo ang aming mga kasalanan at ini-establish mo ang tirahan ng aming walang hanggang tirahan at binigyan mo kami ng pag-asa. Panginoon, we pray na ito ay magiging lakas namin upang kami ay magpatuloy sa aming pag-serve sa iyo bilang aming tagapagligtas. And we pray, Father, na sa oras na ito, ma-realize din namin, makikita din namin, O Lord, yung ginawa doon sa cross sa pamamagitan ng mga elemento na aming ipapartake ngayon. At we pray ikaw sanang mag-bless ng iyong salita na aming napakinggan. In Jesus' name. Amen.